Exodus chapter 30, verse 1 to 38. At gagawa ka ng isang dambana na pagsusunugan ng kamangyan na kahoy na akasya iyong gagawin. Isang siko magkakaroon ang haba niyaon at isang siko ang luwang niyaon. Parisukat nga at 2 siko magkakaroon ang taas niyaon. Ang mga anyong sungay niyaon ay kaputol din. At iyong babaluti ng taganas na ginto ang ibabaw niyaon at ang mga tagiliran niyaon sa palibot at mga sungay niyaon, at igagawa mo ng isang kornisang ginto sa palibot. At igagawa mo yaon ang 2 argolyang ginto sa ilalim ng kornisa. Sa dakong itaas ang 2 tagiliran iyong gagawin, at magiging suotan ng mga pingga upang mabuhat. Ang iyong gagawing mga pingga ay kahoy na akasya, at iyong babaluti ng ginto. At iyong ilalagay sa harap ng tabing na nasa siping ng kaban ng patotoo, sa harap ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng patotoo, na aking pakikipagtagpuan sa iyo. At magsusunog si Aaron sa ibabaw niyaon ng kamangyan na mababangong episya. Tuwing umaga, pagka kanyang inaayos ang mga ilawan, ay susunugin niya. At pagka sinisindihan ni Aaron ang mga ilawan sa hapon, ay kanyang susunugin na isang kamangyang palagi sa harap ng Panginoon sa buong panahon ng inyong mga lahi. Huwag kayong maghahandog ng ibang kamangyan sa ibabaw niyaon. Unang handog na susunugin, unang handog na hari naman. At huwag kayong magbubuhos ng inuming handog sa ibabaw niyaon. At si Aaron ay tutubos ng sala sa ibabaw ng mga anyong sungay ng dambana. Minsan sa 1 taon, kanyang tutubusin sa sala na minsan 1 taon, ng dugo ng handog dahil sa kasalanan. Sa buong panahon ng inyong mga lahi, kabanal-banalan niya sa Panginoon. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, pagbilang mo sa mga anak ni Israel, ayon sa mga nabilang sa kanila, ay magbibigay nga ang bawat isa sa kanila ng katubusan ng kanyang kaluluwa sa Panginoon, pagka iyong binibilang sila, upang huwag magkaroon ng salot sa gitna nila, pagka iyong binibilang sila. Ito ang kanilang ibibigay, bawat maraanan sa kanila na nangabibilang, kalahati ng 1 siklo ayon sa siklo ng santuaro. Ang 1 siklo ay 20 gira, kalahating siklo na pinahakahandog sa Panginoon. Bawat maraanan sa kanila na nabibilang mula sa 20 taong gulang na patanda ay magbibigay ng handog sa Panginoon. Ang mayaman ay hindi magbibigay ng higit, at ang dukha ay hindi magbibigay ng kulang sa kalahating siklo. Pagbibigay nila ng handog sa Panginoon upang ipangtubos sa inyong mga kaluluwa. At iyong kukunin sa mga anak ni Israel ang pangtubos na salapi, at iyong gugugulin sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan, na maging pinakaalaala sa mga anak ni Israel sa harap ng Panginoon, upang ipangtubos sa inyong mga kaluluwa. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, gagawa ka rin ng isang hugasang tanso, at ang tungtungan ay tanso, upang paghugasan, at iyong ilalagay sa gitna ng tabernakulo ng kapisanan at ng dambana, at iyong sisidlan ng tubig. At si Aaron at ang kanyang mga anak ay maghuhugas doon ng kanilang mga paa. Pagka sila'y pumapasok sa tabernakulo ng kapisanan, ay maghuhugas sila ng tubig, upang sila'y huwag mamatay, o pagka sila'y lumalapit sa dambana ng mga siwa, upang magsunog ng handog na pinaraanan sa apoy sa Panginoon. Gayon sila'y maghuhugas ang kanilang mga kamay at ang kanilang mga paa, upang wag silang mamatay at maging isang palatuntunan magpakailanman sa kanila, sa kanya at sa kanyang binhi, sa buong panahon ng kanilang mga halahi. Bukod dito ay nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, magdala ka rin ng mga pinakamagaling na espesya. Ang taganas na mira ay 500 siklo, at ang mabangong kanila ay kalahati nito, 250, at ang mabangong kalamo ay 250. At ng kasya 500, ayon sa siklo ng sanktuaro, at ng langis ng oliba ay 1 hin. At iyong gagawing banal na langis na pangpahid, isang pabangong kinathaan ng ayon sa kata ng mga gawa ng pabango. Siyang magiging banal na langis na pangpahid. At iyong papahiran niyaon ang tabernakulo ng kapisanan at ang kabanang patotoo, at ang dulang,
at ang lahat ng mga kasangkapan niyaon, at ang kandilero at ang mga kasangkapang niyaon, at ang dambanang suuban, at ang dambana ng handog na susunugin 10 ng lahat ng mga kasangkapan, at ang hugasan at ang tungtungan, at pakabanalin mo upang maging mga kabanal-banalan lahat ng makahipo sa mga yaoy magiging banal. At iyong papahira ng langis si Aaron at ang kanyang mga anak, at iyong pagbabanalin sila, upang sila'y mga siwa sa akin sa katungkulang saserdote. At iyong sasalitain sa mga anak ng Israel, na iyong sasabihin, ito'y magiging banal na langis na pangpahid sa akin sa buong panahon ng iyong mga lahi. Sa laman ng tao ay huwag ninyong ibubuhos, ni huwag kayong gagawa ng gaya niyan sa pagkakatha, banal nga at aariin ninyong banal. Sino mang kumatha ng gaya niyan, o sino mang gumamit niyan sa isang taga-ibang lupa, ay ihihiwalay sa kanyang bayan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, magdala ka ng mababangong espisya, istakti, at onika, at galbano, mabangong espisya, na may taganas na kamangyan, na magkakaisa ng timbang. At iyong gagawing kamangyan na isang pabangong ayon sa katha ng manggagawa ng pabango, na tinimplahan ng asin, na pulos at banal. At iyong didikdikin ang iba niyan ng durog na durog, at ilalagay mo sa harap ng kabanang patutuo, sa loob ng tabernakulo ng kapisanan na aking pagkikipagtagpuan sa iyo, aariin ninyong kabanal-banalan. At ang kamangyan ng inyong gagawin ayon sa pagkakatha niyan ay huwag ninyong gagawin para sa inyo, aariin mong banal sa Panginoon. Sino mang gumawa ng gaya niyan upang amuyin ay ihihiwalay sa kanyang bayan.